hindi sumama dito si LeBron James sa naging practice nila sa LA Lakers dahil out ito sa kanyang personal reason. Ayon naman dito kay Coach JJ Redick ay hindi naman ito sigurado kung makakapaglaro ito sa kanilang next game at pinagpahinga muna ito sa huling laban nila sa Portland Trail Blazers. At very interesting nga ang magiging kaganapan dito. Nagsilabasan na ang mga trade rumors dahil na nga dito sa kanya. Marami nga mga Lakers fans ang kinabahan mga pre patungkol na nga dito kay LeBron. Baka ito ng tamang panahon na para umalis siya dito sa team ng Purple and Gold dahil na nga sa hindi magandang sitwasyon ng kanilang team ng Los Angeles Lakers. Pero bago muna natin itong pag-usapan mga pre, ay sisilipin muna natin ang usapan ito sa nangyari sa laban ng Golden State Warriors at Houston Rockets. Mala controversial ang nangyari naman dito dahil nawindang at nagulantang hindi makapaniwala itong si Coach Steve Kerr sa itinawag dito ng referee na foul na itinawag dito kay Jonathan Kuminga sa isang loose ball dito kay Jalen Green. Eto na nga mga pre ay gusto na nga ipaimbestiga nito ni Coach Steve Kerr dito na nga sa nangyari dito sa laban nila. Tinalo naman dito ng Houston Rockets ang Golden State Warriors sa final score ng 91-90 at papasok naman sila sa NBA Cup sa Las Vegas. Ayon naman dito kay Coach Steve Kerr, hindi dapat sa free throws ang nagdetermina dito sa panalo. Dapat hayaan daw ang mga players na magdikta dito sa resulta na hindi na mga klase ng ganyan na mga tawag. Dagdag pa dito ni Coach Steve Kerr na 80 feet pa away from ang Houston Rockets na sa kanilang goal na para bigyan mo sila dito ng 2 free throws. At isa pa na parang naging wrestling match daw ang naging laro dahil itong mga referee ay marami naman dito na mga contact na hindi naman tinatawagan para naman dito sa kanilang panig. Kagaya na lang itong si Stephen Curry na tinamaan dito sa kanyang braso noong siya ay tumira. At isa pa na unang daganan dito ni Red VanVleet itong si Gary Payton II sa loose ball na bago niya ipinasa ang bola na napunta naman dito kay Jalen Green. Pero hindi naman tinawagan dito ng foul itong si Red VanVleet. Pero ang pinakamagandang play naman sa nangyari doon na base naman dito sa mga sinasabi ng commentator na itong si Gary Payton II dahil nga mga pre itong si JP2 ay makakapagtawag pa dito ng timeout. Ito rin yung naging rason na pagkatalo ng Golden State at napatanong na lang dito ang commentator at NBA analyst na bakit mga pre na hindi siya dito nakahingi ng timeout kaya sinisisi ni Coach Steve Kerr itong mga referee. Pero sa akin lang mga pre wala dapat sisihin dito ang mga Warriors kundi ang mga sarili lang nila kung tinabakan lang nila ito kaya hindi lang talaga matanggap ni Coach Steve Kerr, diba? Kinabahan naman dito ang mga Laker fans nang dahil na hindi niya pagsali dito ng practice ng LA Lakers baka nga daw ng indikasyon na matrade na magaganap between the Lakers and Golden State Warriors dahil last year pa nga interesado na nga dito ang Golden State dito nga kay LeBron. Pero after naman dito ng mga ilang oras ay may lumabas din dito na balita na talaga naman nagpawala dito ng mga kaba dito sa mga fans ng LA Lakers. Pero ayon naman dito kay Brian Withers ay wala daw mangyayari ditong kaganapan na trade sa kanya. Ang gusto naman mangyari dito na LeBron ay mag-upgrade itong LA Lakers lalo na nga dito sa kanilang mga roster. At yan ang mga balita ng mga pre ay nagpawala naman dito ng kaba sa mga Lakers fans dahil naman itong si LeBron James mga pre ay remains committed naman dito sa team ng Purple and Gold. Pero ito lang hindi natin masasabi kung hanggang kailan lang ito maglalaro at marami naman dito ang kanyang fans na malulungkot kung tuluyan na rin itong mag-retire.